Ba't pinapayagan ng mga paring Katoliko, nasa Biblia naman nila, bawal sambahin niya mga ribulto. Ba't pinapayagan nila? Kasi pera lang naman ang gusto niyang mga yan eh. Negosyo lang yung mga yan eh. Tres ng Mikas. Basahin natin sa 11. Ang mga pangulo niya ay nagsisihatol dahil sa suhol, at ang mga saserdote niya ay nangagtuturo dahil sa upa, at ang mga propeta niya ay nanganghuhula dahil sa salapi. Englishin natin, kapatid na Daniel. Pakibasa mo sa English. The heads thereof judge for reward, and the priests thereof teach for hire, and the prophets thereof divine for money. Yet will they lean upon the Lord and say, Is not the Lord among us? None evil can come upon us. Danyo, ang aligasyon lang niyang mga yan, hindi ba ikatayo sa Diyos, kasama natin ng Diyos? Pero, ang ginagawa, mali. Bakit? The heads thereof judge for reward. The priests thereof teach for hire, and the prophets thereof divine for money. Pera lang gusto ng mga pastor. Hindi totoong ang tao ay mahal nila. Kaya kahit mali, kinukonsinti nila yung mali dahil gusto nila pera. Basahin natin ang 1.32 ng Roma. Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Kita mo? Ang liwanag, kapatid. Alam nila ang kautusan ng Diyos. Meron silang Biblia. Nababasa nila sa Bibliang Katoliko na bawal yung gumawa ng mga imahen, magluluhod, magmamanalangin, magsasamba. Hindi naman lang gayon ang kanilang ginagawa. Pinapayagan pa nilang nagsisigawa ng mga yaon, mga konsentidor ng kawalanghian. Bakit? Pera nga ang gusto, hindi naman yung kaligtasan mo eh. Basahin natin sa English yung 132 of the book of Romans. Who, knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. Tamo, they have pleasure in them that do them. Payag silang gawin yun ng mga tao kasi yung ginagawa nila, yun din ang pinapayagan nilang gawin ng mga tao kasi nga meron silang hidden agenda. And their hidden agenda is money, wealth, riches. 2:17 ng 2 Korinto. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat, at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Yun, sabi ng mga apostol 2,000 years ago, meron ng mga nangangalakal ng salita ng Diyos. Ginagawa ng negosyo ang relihiyon. Ang mga miyembro, milking cow ng mga pastor. Pero mo, bilyonaryo pastor mo, may eroplano, may yate, nakatira sa Forbes Park. Hindi sa Pobres Park, nakatira sa Forbes Park. 1 bilyon ang mansion niya. Tapos ikaw, nangungupahan ka lang. Ikaw pa ang nag-aabuloy sa kanya linggo-linggo, may laga ka pa. Ikaw naman, wala ka namang mansyon, wala ka namang eroplano, ni wala ka ng tricycle eh. Baka bisikleta, wala ka rin eh. Tapos mag-aabuloy ka pa doon sa may eroplano na. Ano na yan? Kahibangan na yan, inhustisya na yan.